Perez, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Opo, yung kanina po ay nabanggit nyo nga na lumiit from, bagyang humina from 215 to 195 kph itong si Ruby. Tama po sila, no? Bagyang umina yung lakas nito from 215 kilometers per hour na maximum wind malapit sa sentro nito ay umabot na lang po ng approximately 195 kilometers per hour. Dahil sa patuloy na pagkinis palapit ng ating bansa ay bahagya po itong na-impluensya ng umiral na hanging amihan or northeast monsoon dito sa northern part of the country. Cold and dry ang hangin nito at dahan-dahan pong umahalo sa bagyong si Ruby at hindi po yung ganitong cold and dry na hangin ay hindi po kailangan ng bagyo para mag-intensify. Ang kailangan po nito warm and moist or yung maraming water vapor sa loob. Opo, at ang nangyari dito ay kumbaga nasa lubong niya yung malamig na hangin nakakontra nung mainit na hangin na kailangan ng bagyo. Tama po, no? Kumbaga ang isang bagyo kasi para tuluyang lumakas ay kailangan ng warm and humid na hangin. So balit yung portion po ng amihan na nakarating dito nga sa bagyong si Ruby ay humalo. At yun nga, nabawasan yung energy na supposed to be dapat ma-maintain para tuluyang ma-maintain yung lakas or mag-intensify further ang bagyong si Ruby. Opo, considering na mabagal siya at ang pasok niya o landfall sa may eastern Samar ay malamig gabi rin, may chance pa kaya na mas humina pa ito dahil sa malamig na hangin bukod pa sa amihan talaga? Well, ang malaki talagang factor sa paghina itong i-consider natin itong hanging amihan. So, it's either ma-maintain na lang yung current intensity or hopefully nga, bagya pang humina itong bagyong si Ruby bago mag-landfall. Pero regardless, typhoon category po kasi ito, kaya dapat paghanda nating mga malakas pa rin siya. Kumbaga, hindi talaga todo-todo, pero malakas pa rin. Tama po sila. Maaaring bagyang umina sa current maximum wind nito, pero typhoon category, malakas pa rin po ito kumpara sa isang ordinaryong bagyo or tropical depression. Kaya meron pa rin po mga areas na may warning signals number 2 and 1 at possibly nga kung ma-maintain ay baka magkaroon pa po ng mas higher warning signal sa mga dating na araw. Opo, at nanatili yung advisory nung daluyong o storm surge sa parehong height din ba? 3 to 4 meters? Tama po, around 4 to 5 meters na po yung na-anticipate natin sa mga areas na under storm warning signal number 2, yung daluyong or storm surge. Kailangan maging alerto po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga naninirahan sa may coastal areas. Ganon din po yung warning pa rin po natin with regards sa moderate to heavy or heavy to intense rains na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Opo, yung mga yung mga lugar na landslide prone at flood prone areas, gaano karami po yung nakikita nyong dalang ulan o tubig nitong bagyong si Ruby? Well, at the moment, ganun pa rin po yung pagtaya ng pag-asa or estimate ng pag-asa around 7.5 to 20 mm per hour ang posibleng may dulot or may bagsak nitong pag-ulan. Although, hindi naman siguro yung buong space, they will equally receive the same amount of rain. Pero, dapat ma-identify na rin po ng ating local government, ng ating local officials, kung ano ba yung mga areas na prone sa flash flood at landslide at maagaran pong makagawa na action, either preemptive evacuation or strengthening ng mga structures para nga may ligtas yung mga kababayan natin sa mga possible effects ng bagyo. Opo, yung track o direksyon nitong bagyong Ruby, nananatili ba sa Eastern Visayas at saan sunod na lugar tatama? Ang ina-expect po nating landfall sa may bandang eastern and northern Samar area, Sabado ng hapon. At kung magpapatuloy sa ating forecast track, posibleng itong daanan ng Ticao Island, and then Masbate, and then Romblon, and then possibly yung pinakahuling landmass ay dito nga sa may bandang northern part ng Mindoro provinces by Sunday afternoon. Opo. Maraming salamat po, Sir Chris. At kasama din po natin ngayon dito si Asek Mon Liboro ng DOST Pag-asa. DOST, magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon, Gigi. Apo, sir, yung chances po na mahagip yung Metro Manila, ano po ang naging assessment today ng DOST Pag-asa? Well, doon sa laki kasi ng bagyo, Gigi, no, lagi natin nilalagay doon, no, at yung track niya, no, in fact, yung closest na nakikita natin doon is around mga 200 kilometers away, no, from the center. Ang Metro Manila closest siya, no, kung doon sa tatahakin ng bagyo. So, ito pa rin ay yung makaka-impluwensya ng malaki, no, dito sa ating sa Metro Manila. But sabi nga kanina, tinatalakay yun ni Chris, no, ngayon, obserbahan natin, bahagyang humina, sana humina pa siya. At
Kasi kasama din ang paghina niya doon, yung pagliit din ng diameter niya na na-observe ng ating mga meteorologists yun. From 700 kilometer na diameter, ay nasa 600 kilometer diameter lang. So, but again, malakas pa rin ito. Typhoon category po ito. At yung pa rin ang tinitingnan nating tatahakin niya from northern Samar and out to northern Mindoro. Apo, at yung 195 kph, yan yung mga tipong talagang gumigiba pa ng bahay. Yes, so Jiggy, magandang, gumigiba pa rin ito at sisira ito ng mga pananim. Kaya patuloy po natin na pinag-iingat, no, at siguro at this point dapat pag-ibayuhin ang preparasyon pagkat ito nga po at habang monitor po natin ito, although may nakita nga po tayong paghina bahagya ng kanyang lakas, ito pa rin po ay isang malakas na bagyo na ating hinaharap. So mabuti yung again describe mo, ito pa rin po ay gigiba ng mga maliliit na mga bahay, no, made of light materials. So at tutumba ng mga puno ito. Ang importante yun nga hindi rin magpakampante mga kababayan natin at yung pong mga local government officials. Definitely, Jiggy, no, hindi tayo dapat kampante dito at at this point ay sa nakita natin paghahanda rin, at again dito sa inaabot ng ating broadcast ay alam namin malawakan na ang paghahandang ginagawa, no, na isabi na namin ang mga bayan na ang mga probinsya na dadaanan nito at again, no, ito po ay panahon na ating makapag-prepare ang lahat. Opo, Asek, ano po ang paalala niyo ulit at advice sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon? Unang-una, patuloy po tayo mag-monitor, no? Kasi nga po itong bagyong ito ay masasabi nga po natin na dahil actually matagal na rin natin monitor, pero pag-monitor kung may pagbabago man, no, sana positibo yung pagbabago na sinasabi nga natin paghina. But nevertheless, as we monitor, no, tingnan din natin yung first itong ating mga tahanan, no, sa mga sabi nga natin preparasyon nagmumula sa sarili, sa pamilya at sa pamayanan, no. Tingnan po natin yung immediate na mga risko sa ating lugar. Kung kayo po ba ay malapit sa ilog, no, abangan din po, mag-monitor din kasi monitor din po natin ang pagtaas ng mga tubig sa ilog, no. At kung kayo po ay nasa isang landslide prone area halimbawa, no, kailangan ay conscious tayo, no, dito sa mga kapaligiran natin, no. So inaasahan pa rin natin kasi ang malakas na ulan na dulot ng bagyong si Ruby. Maraming pong salamat. Thank sa pagkakataon, sir. Si Asek Monliboro ng Department of Science and Technology.